Medyo nai-impress po ako kay Kitty dahil, nag-mature nga indeed 'no, ang bunsong anak ni Pangulong Duterte when it comes to politics. And siguro ito rin yung calling ni Kitty one day 'di ba, na kasi nasaksihan niya yung kung paano mamuno ang kanyang tatay 'di ba, kung gaano ka maprinsipyo ang pamilya nila. And, actually si Kitty dati very private, eh, 'di ba? Tsaka tingnan niyo yung pinagkakaabalahan niya bago pa winalanghiya si PRRD. Parang nag-o-online selling lang yung bata, ay ang ganda-ganda, 'di ba? Tapos, mukhang kumikita naman 'to 'no, sa online selling, eh, 'yan ngayon ang ano, ang uso. Ang daing yumayaman sa online selling mga kababayan kasi 'pag ninegosyo 'yan, eh. Eh, ang daing tao sa TikTok. So, malimit yata ang nagla-live at nag-o-online selling si Kitty sa TikTok tapos naging endorser din ng mga products. Ang laki-laki ng billboard ni ano, ni Kitty, ang ganda ng billboard niya mga kababayan. Eh, very unique yung mukha niya, mukhang pusa 'di ba, parang ka-3 on a gray na ganap gano'n na gano'n 'no. Fox eye si Kitty 'no, nakagano'n ang mata baga. Tas ang ganda, tas anak pa ng dating pangulo. Ang laki ng billboard niyan diyan sa may ano, anong kalsada 'yan? Yung C5 ba 'yan, C5? Shoutout po sa mga nasa Maynila. Kasi diyan dumadaan yung mga bus na sinasakyan ko 'pag papuntang Cubao, umiiwas yata sa EDSA 'no, so C5 yata 'yan mga ang laki ng billboard ang ganda ng billboard ni Kitty. So nakaka-proud lang 'di ba na ang isang anak ng magaling na pangulo ay, endorser din ng mga produkto. Pero hindi lang maganda itong bata, nag-mature na nga rin dahil naging saksi nga sa ginawa kay PRRD 'di ba? Masakit 'di ba, traumatic kung tutuusin, para kay Kitty na isang kaka-21 lang 'di ba, 21 years old. Eh, parang nung kailan lang kinakalong-kalong pa ni Pangulong Duterte ito 'no, teenager pa lang ngayon, oh, sabi nga niya naging 31 years old siya dahil nga kailangan niyang mag-mature at kailangan na ring humarap 'di ba sa taong bayan, through public speaking, nangampanya na rin for ba't gayon? Thank you Ate Ruthie. Oh my God. Oh, nangampanya na rin for hindi naman trabaho kasi ng mga bata ang mangampanya, mga kababayan at manggigil, 'di ba, at ipahayag yung mabuti magaling ang communication skills ni Kitty. Kung pakikinggan niyo mag-English yung bata, wala kang maririnig na Visayan accent, no? Not to, 'di ba, not to demean the accents of Visayans, but I myself am a Visayan, so pwede ako magsalita patungkol diyan. Bisaya ang inyong prinsesa bala, di na gali may balaan kung unsay klaseng Bisaya ang prinsesa nga ini. Oh, anyway, shoutout sa mga Bisaya diha nga walay lubot. Walay lubot. Ah, so may nahahalata itong si Kitty mga kababayan and mabuti na lang kasi it actually supports my anong tawag diyan, may assessment na may mga traidor sa grupo natin. Okay? Maybe makikita nyo lang to as Kitty just questioning, 'di ba, the result of the election. Pero i-discuss ko mamaya kung bakit parang hindi lang itong questionableng lumabas na resulta ng election ang nahahalata ni Kitty, kundi may mga ahas po talaga sa kampo natin, mga kababayan. And well, VP Sara has the list, according to Miss Marlica. She gave VP Sara the list of the ahas sa kampo natin. And I'm sure, di ba, na aware ang mga Duterte na may mga traidor talaga sa grupo nila. Nga lang at for, 'di ba, for the sake of winning the election and winning the, 'di ba, yung panggigipit sa kanila ng mga Marcos, eh okay fine, sige. Tanggapin na lang din namin ang inyong mga pinaghahanash na 'yan. Or I mean, yeah, eme-emeng suporta na alam naman naming peke. Okay, here's the post of Kitty Duterte. By the way, Kitty has 4 million followers. 4 million ba? She has 4 million followers on Facebook alone. Iba pa ang followers dito sa Insta, lalo na sa TikTok na matao. Alam niyo tayong mga nasa YouTube at Facebook, tayo lang po talaga yung mga ano 'no, puwede niyong sabihing, hininog ng panahon, yes.
Pero ang mga bagets, mga kababayan, mga estudyante, mga teenagers, 'di ba, mga Gen Z, nasa TikTok sila. Ako nga hindi ako masyadong nag-a-upload diyan sa TikTok, sinasabi ko lang nasa Japan pa ako, shoutout Japan. Nasa Japan pa ako nung November, sabi ko magiging active ako sa TikTok, 'di ko naman magawa-gawa. Kung tutuusin mga kababayan, nakaka-amaze sa TikTok ha, nagva-viral diyan ang aking mga videos. Mas mataas minsan yung views ng videos ko on TikTok rather than on Facebook and even on YouTube. Mas marami ang views doon. I don't know, tinatamad akyat. Nasa YouTube na nga lang ako active, 'di ba? Paminsan-minsan lang ako sipagin mag-live on Facebook. Maybe I'll go live later on Facebook. Kaso mo nga nakakaalibad-bad yung mga suspension baga, mass reporting and what not, no? Naka-shadow ban ako sa Facebook kaya hindi nag-grow yung aking Facebook page diyan. So parang nakaka-demotivate mga kababayan. TikTok wala rin ako mapapala. Siguro I don't know, sayang din yung mga ano no, yung mga netizen na manunood at 'di ba, mai-enlighten natin ang isip. So, I don't know, maybe I still consider that. Bahala na. Kinukulang sa sipag ang prinsipesa. O, sipag-sipagan mo, mama. So, basahin natin yung post ni Kitty. Free tuition was signed into law by A. Duterte. Again, pinirmahan ng isang Duterte ang bill ng free tuition, 'di ba? Para maging batas. House bill pa lang 'yan or Senate bill. Kung hindi pinirmahan ni Pangulong Duterte yan, hindi yan magagamit ni Bam Aquino sa pangangampanya. Pwedeng i-veto ni Pangulong Duterte yan, mga kababayan. Pwede niyang tanggihan yan. Kung talagang mamimersonal, di ba, at mamumuliti ka, ay pink ang sumulat. Hindi yata pink ang sumulat. Sabi ang free tuition law ay pinirmahan ng Duterte, yet only BAM is being highlighted. Promote na promote kasi si Bam Aquino ngayon, even ng mga Duterte supporters. May mga nagsisipag-message sa akin mga kababayan na Duterte supporters, Duterte vloggers, politicians na align kay Pangulong Duterte at mga double agents na suportahan natin si Bam Aquino kasi maganda yung kanyang free tuition kuning-kuning Bago pa i-endorso ng iglesia, pinagme-message na ako ng mga Duterte supporters na sa tingin ko ay ahas at gusto nilang ikampanya ko si Bam. Kinampanya ko ba? Sabi ko may something. And then eventually, in-introduce ng, kumbaga lumabas yung alleged list ng iglesia at part doon, si Bam Aquino. I think Kiko din was part of that 8 na undervote ng iglesia. Si Bam lang ang hina-highlight para bang kung hindi dahil kay Pangulong Duterte, hindi nga yung lulusot. So, in a way, ay abogado si Pangulong Duterte, di ba? Kung may mga dapat baguhin doon sa ginawang bill ng gumawa ng free college tuition law, si Pangulong Duterte pa rin ang 'di ba, magsusulat doon, lalagyan ng insertion, may aalisin, 'di ba? Ibabalik bago kumbaga ni-revise nung gumawa, submit ulit sa opisina ng Pangulo, and then yun na. Kung makikita ni Pangulong Duterte, okay, this is good. This is a good legislation. Pirma, batas na. Si Bam lang daw kasi ang hina-highlight, sabi ni Kitty Duterte, even though the principal author was Recto, OMFG. Oh my fucking good. Si Recto pala ang author. Principal author. Yan ang nakakapagtaka. Bakit si Bam Aquino ang hinighlight nitong kampanyahan? At bakit nakikikampanya ang mga Duterte vloggers kay Bam Aquino? Syunga ba sila o may nag-utos? At karamihan sa mga nag-message sa akin, hindi lang si Bam ang kinakampanya. Gigil na gigil pa sa pagkampanya kay Amy Mangga. Yung iba pinangangatwiranan pa nila na talaga namang mananalo si Bam kasi yung mananalo talaga yan. Kasi nga maganda yung kanyang free college tuition law, tapos syempre yung consolidated yung boto ng Pink, 'di ba? Iboboto talaga si Bam ng really? Natalbogan pa ni Bam Aquino si Marcoleta? Si Marcoleta hearing pa lang ng ABS-CBN matunog na ang pangalan, 'di ba?
Kaya nga gigil na gigil ang lahat noon ng mga pinklawan kay Marcoleta at ang daing na kaya nga tumulog ang pangalan ni Marcoleta eh. Dahil dinurog-durog, ginisa-gisa niya ng bonggang-bongga ang ABS-CBN, kaya nga hindi nabigyan ng prangkisa yan. Di ba isa sa mighty 5 congressmen si Marcoleta, with including Boying, pati si Hernandez, di ba? Pero si Marcoleta, consistent hanggang sa si VP Sara ay, di ba, in-impeach, yan ang kumampi nung si Pangulong Duterte ang dinurog-durog ng Quadcom, kakampi rin ni Pangulong Duterte. Dinaig pa ni Bam si Marcoleta, really? Sinot natin sa inidoro si Bam at saka si Kiko. Paano nakabalik yung mga yan? Kung gusto nyong malaman, panoorin nyo sa simula ng Princess Maui 2. Binigay ko kanina. Oh, Pinoy even declined it before. Ano ba? Magpinsan ba ito? I think magpinsan si Bam, no? Bam Aquino at saka si Ngoy Ngoy. Are they though? Are they cousins? Parang pamangkin eh, kasi masyundaer si Ngoy Ngoy. Masyundaer naman si Chris. Not too much of masyunda. Pero kasi bata-bata tingnan si Bam. I think magpinsan sila. Pinoy even declined it before, saying there were no funds. Walang pondo. Hindi mo popondohan yan. Again, mga kababayan, ha. 14 ngayon. I think yung may update dapat sa May 19 patungkol dun sa questionableng GAA. Nilabag sa batas, nilabag ang saligang batas, ha, hindi lang ordinaryong batas, ang konstitusyon, nilabag ng GAA ng 2025 or yung ating budget ngayong taon, ang saligang batas. Bakit ko alam? Kasi po, itinuturo sa amin, nung ako'y nag-aaral in college, na ang dapat may pinakamalaking chunk ng budget taon-taon ay DepEd. Ang dapat paglaanan ng husto ng gobyerno, ng pamahalaan, ng mga legislators ng malaking budget, DepEd or edukasyon, para nga gumanda ang sistema sa Pilipinas ng edukasyon. Para tumalino ang mga Pilipino. Ang ginawa naman ni Trililing, yung no one left behind thingy, kuning-kuning. Tuloy ang mga estudyante ngayon mga sungayan kasi hindi pwedeng ibagsak ng teacher. Ang estudyante wala dapat bumagsak. No one will be left behind nga raw. 'Di ba? Kahit na ang estudyante sungayan, nagdadala na ng panaksak, sasasakin ng teacher, babarilin ng teacher, hindi pa rin pwedeng ibagsak ng teacher. Kahit na hindi nag-aaral, Diyos ko, gagawin ng teacher ang lahat ng paraan, gumapang sa lupa, puntahan ang bahay ng magulang ng bata, at pakiusapan na papag-aralin ng lahat na, 'di ba? So, 'yan. Ang GAA 2025 mga kababayan, ang may pinakamalaking budget ay hindi DepEd kundi DSWD. Tapos wala namang infra, wala namang pinapagawang tulay, kakalsadahan, subway, delay, lahat na is DSWD pa rin. Kasi nga, sa bawat transaksyon, may komisyon. Ay kung may transaksyon na pagbibenta ng buhangin, bakal, semento, at kung ano-ano pang raw materials na kailangan sa build better more na wala tayong nakikita hanggang ngayon, ay may komisyon at kikitain ng mga politiko. Tapos yung mga flood control projects, isang baha, durog, anod, sira. Right? So, ang laki ng korupsyon sa alam nyo na. Doon binuhusan ng malalaking budget at insertions ang ating GAA 2025 na mukhang ubos na. At 1 trilyon na nga raw yung deficit. So, bakit ang hina-highlight dito mga kababayan si Bam Aquino lang? Si Recto pala ang principal author, ang main na nagsulat. So, parang co-author lang si Bam. And also, of course, hindi yan maipupush kung hindi sa tulong ni Pangulong Duterte. Noong panahon ni Pangulong Duterte, hinanapan ng paraan yan para mapondohan ang tertiary education free tuition. So, bakit si Bam ang pinromote ng husto? At bakit pinromote din ng mga Duterte vloggers si Bam? Matter of fact, kinontak ako ng ibang mga Duterte vloggers or ng mga DDS vloggers na sa tingin ko mga ahas at mga double agents. Mawi, kampanya natin si Bam, ha? Maganda ang... Tahek? Kailan lang ba ito pinanganak? Bakit tuwan-tuwa kay Bam? Panggigil na sa pag-promote kay Bam hanggang ngayon, ha?
Dina-justify nila na talaga namang deserve, 'di ba? Ibig niyo bang sabihin na ang eleksyon na nakaraan ay malinis? Ang gustong mangyari ng ibang mga Duterte vloggers at Duterte supporters ngayon, kumalma tayo, huminahon tayo, tanggapin natin na yan na ang resulta ng halalan. Tatanggapin nyo ang resulta ng halalan na punong-puno ng dayaan? Pa-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.